Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakalabas na ng ospital si mayoral candidate Kerwin Espinosa matapos ang paumaril sa kanya sa gitna ng kampanya sa Albuera, Leyte kahapon. Aminado si Espinosa na nangangamba siya para sa kanyang seguridad, lalo't 7 pulis ormoc ang itinturing na persons of interest ng PNP. At sa gitna po niyan, may nilinaw rin si Espinosa sa mga naghihinalang ambush me ang nangyari. Nakatutok si Ian Cruz. Ian? Emil Pia, mahirap daw makompromiso ang kaligtasan kaya naman kahit hindi pa nga naigagalaw yung kanyang kanang bisig ay minabuti nang lumabas ng ospital ang binaril na mayoralty candidate ng Albuera, Leyte na si Kerwin Espinosa. Parang nakain yata ako. Okay, nakain niya. Sa kuha ng CCTV ng barangay Tinagaan sa Albuera, Leyte kahapon, kita nang biglang magkagulo sa gitna ng kampanya ng partido ni mayoralty candidate Kerwin Espinosa. Meron kasing bumaril kay Espinosa. Maya-maya, makitang inilayo na si Espinosa na tinamaan ng bala sa balikat. Sugatan din at nasa gilid na lang ng poste ng court ang kapatid niyang si RR. Mabilis silang dinala sa ospital sa Ormoc City. Pero wala pang 24 oras mula nang mabaril si Espinosa, naabutan naming lumabas ng ospital para umuwi sa kanyang bayan sa Albuera. Nangamba raw siya sa kanyang seguridad dahil ayon sa PNP, 7 pulis ormoc ang person of interest sa pagbaril. Dahil sa rason ng seguridad ko. Kasi ang involved na mga person of interest, nawalan ako ng tiwala sa mga kapulisan sa Ormoc, maliban sa mga matino. Ayon sa PNP, itinuturing na persons of interest ang 7 pulis na nasa kustodiya na ng pulisya. Kinumpiska rin ang kanilang mga armas. Naka-assign po sila lahat sa Ormoc City Police Station po. So ang iniimbestigahan po natin ngayon ay kung ano ang kinalaman po nila dito. Iniintay po yung result po ng ballistic examination kung mayroon po dito sa mga na-recover na baril na recently naiputok. Yung ating buong pwersa ng Leyte Police Provincial Office ay patuloy na nagkakandak ng in-depth investigation para mahuli na po ang gumawa nito. Pag yung biktima po ay isang kandidato o supporter, it is classified as suspected election-related incident. Sa press conference ngayong hapon ay ipinakita ni Espinosa ang tinamong tama sa dibdib na lumabas sa balikat. Bukod kay Espinosa at kanyang kapatid, isang minor de edad din ang nasugatan sa pamamaril. Sabi ni Espinosa, sa isang bahay malapit sa covered court, pinaniniwala ang nagkubli ang sniper. Pinalibutan daw ang lugar ng kanyang mga taga-suporta at natuntun doon ang ilang pulis ormoc na walang jurisdiksyon sa bayan ng Albuera. Kaya tanong niya, Sila ay naka-assign sa Ormoc City. Isang malaking tanghaga na may taong nag-uutos sa kanila na mataas na politician din. Ang ano ko ay sana mabigyan to ng pansin ni Mayor Lucy kasi siya ngayon ang alkalde ng Ormoc City. Kung bakit napunta yung mga pulis mo sa aming lugar sa Albuera, lalong-lalo ka na Congressman Richard Gomez, sana mabigyan mo to ng pansin na parang hindi tama. Wala akong binibintangan kung sino. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng mag-asawang Gomez. Matatanda ang naging kontrobersyal si Espinosa noong administrasyon ni dating Pangulong Duterte nang isangkot siya sa kalakalan ng droga pero binasura ng korte ang ilan sa mga kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang kanyang amang si dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. nakasama rin noon sa Duterte Drugs Watch List. Napatay naman sa isang umanong shootout habang nasa loob ng kulungan. Sa kanyang press conference, sinagot ni Espinosa ang mga naghihinalang ambush me ang nangyari. Sino namang mag-scripted na dito sa dibdib ko ang tama at double action pa ang bala. Nakita nyo naman na malaking butas ang aking braso.
bata may scripted. Yes, Pia, tinanong din si Espinosa kung handa ba siyang tumistigo sa International Criminal Court kaugnay nga sa kanyang mga nalalaman sa war on drugs ng nagdaang administrasyon. Sabi niya, dahil nga sa nangyaring pamamaril sa kanya at naalala pa rin daw niya yung pagpaslang sa kanyang ama doon sa loob ng kulungan, ngayon daw ay mas handa na siyang tumistigo sa ICC. Naaawa naman daw siya sa pagkakaaresto sa dating Pangulong Duterte dahil nga daw sa edad nito, pero kinakailangan pa rin daw harapin ng dating Pangulo ang reklamo sa kanya. Yan muna ang latest mula rito sa Albuera, Leyte. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Ian Cruz.